لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين. Sa lahat na mga kapatid na Muslim, binabati ko po kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ag sa akong mga kasimanwa nga nagapagamati makaron, gina-abi-abi ko kamo it maayad-ayad nga adlaw. Welcome po sa ating palatuntunan, ang Boses ng Islam sa probinsya ng Aklan. Muli, hinihikayat ko po ang mga kapatid nating Muslim na subaybayan ng ating programa, lalo na itong pinakamahalagang katuruan ng Islam na ating tinatalakay, ang katotohanan ng jihad sa Islam. Bagkus, binanggit ko noong nakaraan na ang Islam ay relihiyon po ng jihad. Para po sa mga tagapakinig natin na nagnanais na mapag-aralan ng mabuti ang jihad, maaari ko po kayong bigyan ng kopya ng lahat ng mga aralin sa katotohanan ng jihad sa Islam bilang kompletong isang libro na mga kalipunan ng ating mga aralin. Noong nakaraan, nabati ko ang dati nating Chief of Police ng Kalibo na si Lieutenant Colonel Richard Mipanya. Hindi ko alam na bago na pala ang ating Chief of Police. Nang nabigyan ko si Sir Mipanya ng mga paksang tinatalakay natin bilang isang libro na, iminungkahi niya na pamagatan ko raw ng ang katotohanan ng jihad sa Islam. Kaya ito po ang ating naging pamagat sa ngayon, ang katotohanan ng jihad sa Islam. Bagaman alam ko na maaaring walang oras si Chief sa pagbabasa dahil masyadong busy. Napakarami nga mga kapatid, sa mga kapatid nating mga Muslim, hindi naglalaan ng oras ng pagbabasa. Ang iba naman, nag-ipon lang ng maraming mga libro sa Islam, pero hindi naman nababasa. Naalala ko rin mga kapatid, ang ilang mga kapatid natin dito sa Jeddah, na bukang bibig ay jihad. Alam kong nanghihikayat sila sa kanilang ideolohiya, mga kababayan din natin, mga OFW. Dahil alam ko, nalihis ang paniniwalaan nila sa jihad, kinumbinsi ko na maglaan kami ng oras upang upuan at pag-aralang maigi ang jihad. Pero minsan ay hindi nakinig. Kabilang pala sila sa grupo na ang paniniwala na hindi dapat magturo ng jihad ang wala naman sa jihad o battlefield. Mga kapatid, ang apat kaya ng mga dalubhasa sa batas ng Islam, yung mga fuqaha na pinagkukunan ng ating batas, ang apat na mga madhahib, halimbawa, madhab ni Imam Ash-Shafi'i, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal, at Imam Abu Hanifa. Nag-jihad ba sila? Nakasama ba sila kahit minsan sa giyera? Pero ang lahat ng mga libro nila sa mga batas ng Islam, mayroon po palagi mga kapatid na kabanata na ang pamagat ay Babul Jihad. Ang pag-uusap namin ito patungkol sa jihad na upuan namin at pag-aralang maigi ng ilang mga kapatid na bukang bibig ay jihad, nag-aanyaya sa kanilang ideolohiya. Ito po ay nangyari bago pa ang Marawi Siege.
Nang nagsimula na nga ang bakbakan sa Marawi, nagulat na lamang ako, nag-message sa akin ang dalawa sa kanila. Doon ko napag-alaman, nakasama pala sila sa bakbakan, sumabak doon sa labanan, pumunta ng Marawi. Muli, pareho ko po silang kinumbinsi na kung maaari tumakas na kayo at umalis kayo dyan sa grupong kinasadlakan ninyo. Ang sabi naman sa akin ng isa, sisiw daw ang kalaban, kayang-kaya daw nilang talunin ang puwersa ng gobyerno sa Marawi. Pinaratangan pa ako nito ng munafik, kalaban, pakunyari kang Muslim. Kung may alam sa aqida ka po ang taong ito, may Muslim ba na pwedeng mamaratang sa kanyang kapwa na munafik? Ang isa naman, sabi niya sa akin, ituro ko raw sa kanya kung ano ang tamang jihad para iyon daw ang kanilang sundin. Sabi ko, noong nandito kayo sa Jeddah, wala kayong time sa pag-aaral. Ngayon ka palang nagtanong kung ano ang tamang jihad, samantalang nandyan ka na sa labanan. Sa tingin ko mga kapatid, higit nilang pinapairal ang emosyon kaysa sa matinong katwiran at dalil. Napakasimpleng prinsipyo lang naman ang tinuro sa atin ng Islam na sinasang-ayonan ng matinong pag-isip hinggil po sa pagsasaaktwal o pagsasabuhay ng anumang obligasyon sa Islam na atin ang natalakay. Ito sa panimula pa lamang salita ni Imam Al-Bukhari. Sabi niya, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Tapos dugtong pa niya, al-ilmu muqaddamun ala al-qawli wal-amal li'annahu musahihun li niyyatil musahihati lil-amal. Ang kahulugan, kaalaman muna bago ang salita. Paano ka magsalita sa isang bagay o kaya paano mo gagawin ang isang bagay na wala kang alam. Tapos dinugtong niya, al-ilmu muqaddamun ala al-qawli wal-amal. Nauna ang kaalaman sa salita at gawa. Li'annahu musahihun liniyyatil musahihati lil-amal. Sapagkat ito, ibig sabihin ang kaalaman daw, ay nagtutuwid ng niya. At ang niya naman ay nagtutuwid ng gawa. Natin ang natalakay na ito'y sinasang-ayunan ng matinong pag-iisip na kapag wala kang tuwid na kaalaman hinggil sa anumang mga katuruan ng Islam, imposible na maging tuwid ang iyong niya. Imposible yung. At kung hindi tuwid ang iyong niya, imposible na maging tuwid o maging tama ang iyong gawa, ang pagsasaakwal mo, ang pagpapatupad mo o pagsasabuhay. At kung mali ang pagsasaakwal mo, imposible na magbibigay ng tamang resulta. Lalong-lalo po sa jihad mga kapatid, kapag mali ang iyong kaalaman patungkol sa jihad, imposible na magiging tama ang iyong niya. Dahil kung ano ang iyong kaalaman, doon yung dumidepende ang iyong niya o hangarin. Kung mali ang iyong niya o hangarin, imposible na maging tama ang pagsasaaktwal. At kung jihad ang pag-usapan, kapag mali ang pagsasaaktwal nito, imposible na magbibigay ng tamang resulta. Ang problema, ang magiging resulta nito, sakripisyo ang aabutin ng mga Muslim. Gusto ko pong linawin sa salitang ito ni Imam Al-Bukhari na ang tinutukoy po ng kaalaman diyan ay dalil mula sa Quran at Sunnah ayon sa pagkakaunawa ng As-Salafus Salih. Ang As-Salafus Salih na tinutukoy dito, ito ay sa panahon ng propeta, ang propeta at mga sahaba, tapos yung sumunod sa mga sahaba na tinatawag na mga tabi'in at tabi'in. Dahil sila ang pinagkunan ng ating kaalaman. Dahil po sa pinapairal ang emosyon kaysa sa matinong katwiran at dalil, kaya mabilis na lumalaganap ang maling aqida. At yan ay lalong-lalo sa ating bansa. Matindi ang paglaganap ng maling aqida. Sinabi na Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah na ang pakikipagtunggali daw laban sa mga Muslim
na may maling aqida ay isang uri ng jihad. Bagkus mas mahalaga ito na jihad kaysa sa jihad laban sa nananalakay na kalaban. Bakit daw? Sabi pa niya, ang nananalakay na kalaban kung manakop man ng bansa o lugar ng mga Muslim ay nananatili ang pananampalataya sa puso ng mga Muslim. Subalit, ang may maling aqida at nagpapalaganap nito sa mga Muslim, maling aqida na nga, pinapalaganapan niya sa mga Muslim, ang kasiraan nito ay nananatili sa mga puso. Ito po ay ilang mga paalala lamang mga kapatid, habang umaasa ako na naway kapulutan ng aral ng ating mga kapatid sa pananampalataya at maging masigasig po ang bawat isa sa pagsasaliksik ng kaalaman. Muli sa pagpapatuloy, natalakay na natin ang tungkol sa kahulugan ng jihad noong nakaraan. Na ang kahulugan ng jihad ay nahahati po sa dalawa. Ang una, al-ma'na al-'am o ang pangkalahatang kahulugan. At ang ikalawa, al-ma'na al-khas o katangi-tangi na kahulugan. Natalakay na natin ang ilang mga dalil mula sa Quran at Sunnah na tumutukoy sa al-ma'na al-'am o pangkalahatang kahulugan ng jihad. Ang ilan sa mga kahulugang am o pangkalahatan, halimbawa, natalakay natin, jihad sa pamamagitan ng pangangaral ng Quran, jihad ng mga magulang na hindi Muslim laban sa anak na Muslim upang magtambal kay Allah. Pero sa pagkakataong ito ay ipinagbawal ni Allah na sundin ang mga magulang. Kaya hindi naman, jihad naman ng anak sa pamamagitan ng jihadun nafs upang ang mga magulang ay malugod kapag naging masunurin at napabuti ang kanilang anak. Mga kapatid, natalakay na natin na ang natatanging kahulugan ng jihad ay pakikibaka gamit ang armas laban sa mga kupar na kumakalaban na walang namamagitang kasunduan pagkatapos ng pag-aanyaya sa kanila o pagdadakwa sa kanila sa Islam upang papangibabawin ang salita ni Allah. Ito po ang natatanging kahulugan ng jihad. Lahat po ng mga talata, mga ayat at mga hadith na gumagamit ng salitang jihad, ang tinutukoy ay natatangi nitong kahulugan, maliban na lamang kung tiniyak ng dalil na aya at hadith ang iba nitong kahulugan. Ito po ang ating pinaninindigan at itinuturo at hindi ang pangkalahatang kahulugan lamang. Dadako na tayo mga kapatid sa mga uri ng jihad. Kung paano na ang kahulugan ng jihad nahahati sa dalawa, am at saka khas, pangkalahatan at espesyal o natatangi. Gayon din naman ang mga uri ng jihad. Ito po ay may dalawang sangay. Una, mga uri ng jihad sa pangkalahatan nitong kahulugan. Ibig sabihin, ang pangkalahatang kahulugan, mayroon din itong mga uri ng jihad. Gayon din naman ang ikalawa, mga uri ng jihad sa natatangi nitong kahulugan. Ang unang sangay po, mga kapatid, mga uri ng jihad sa pangkalahatan nitong kahulugan, binanggit ng mga ulama o mga fuqaha, mga dalubhasa sa batas ng Islam, ang 5 uri ng jihad sa pangkalahatang kahulugan. At ito, una, jihadun nafs o jihad laban sa sarili. Ang ikalawa, jihad laban sa demonyo. At ang ikatatlo, jihad laban sa inhustisya o kaapihan. Bida. Ang bida, ibig sabihin mga kathang aral o mga inimbento na mga aral
at kasamaan. At ang ikaapat, ang jihad laban sa mga kuffar. At ang ikalima, ito ang last, ang jihad laban sa mga mapagpakunyari na mga Muslim, mapagpanggap o tinatawag na mga munafiq. Ibig sabihin, ang unang sangay nito na ang uri ng jihad sa pangkalahatang kahulugan ay 5. At insyaallah sa pagkakataong ito lamang siguro ang matatapos natin. At insyaallah sa susunod nating tatalakayan naman natin ang ikalawang sangay. Ibig sabihin sa ikalawang sangay, ito'y mga uri ng jihad sa natatangi nitong kahulugan at iyon ay 2. Jihadud dafa o difa at ang ikalawa, jihadut talab. Talakayin natin ang unang sangay, ang number 1 dyan, jihadun nafs o jihad laban sa sarili. At ang sarili tinutukoy dyan, yung sarili nating kagustuhan, pagnanasa o pithaya. Ito po ay may 4 na antas na binanggit ni Ibnul Qayyim sa sikat niyang libro, Zadul Ma'ad. Sinabi niya, ang jihadun nafs ay may 4 na antas. Ang una dyan, magjihad laban sa sarili sa pamamagitan ng pag-aaral ng Islam. Pag-aaral daw ng gabay at relihiyon ng katotohanan na kung saan ay walang tagumpay at kaligayahan sa pamumuhay na ito sa mundo at hantungan natin sa kabilang buhay maliban na sa pamamagitan nito kapag hindi siya nagkamit ng kaalaman ang isang Muslim, mapighating buhay ang makakamit niya sa mundong ito at kabilang buhay. At ang ikalawa mga kapatid, magjihad laban sa sarili sa pamamagitan ng pagsasabuhay o pagsasaaktwal ng mga kaalamang nakamit. Sapagkat ang kaalamang wala namang gawa ay walang pakinabang. Ikatatlo, magjihad laban sa sarili sa pamamagitan ng pagdadakwa, pangangaral o pagtuturo nito sa mga walang kaalaman. Dahil kung hindi, mapapabilang siya sa mga nagkukubli ng ibinaba ni Allah na gabay at malinaw na patunay at wala siyang mapapakinabang sa kaalaman niya. Hindi rin ito makapagliligtas sa kanya sa parusa ni Allah. Natalakay na natin ito na ang paglilihim sa anumang aral ng Islam, kasi wala pong lihim, walang tinatago na aral sa Islam. Ito ay mag-aani lamang tayo ng galit at parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala kapag inilihim natin ang ilan sa mga katuruan ng Islam. At ang pang-4, magjihad laban sa sarili sa pamamagitan ng sabar, pagtitiis. Ito'y pagtitiis sa mga problema at mga sagabal sa daan ng da'wa, pagtuturo o pangangaral sa mga pamiminsala ng mga tao. Kasi makakaranas ka dyan ng ibang mga problema sa larangan ng pangangaral na kagagawa ng mga kumakalaban sa Islam at hindi pabor sa ipinapangaral mo. Maaaring ang iba ay nag-aangking mga Muslim, bagaman salungat ang kanilang paniniwala. Kung tutusin, mas matindi silang kalaban. Sunod doon, yung mga binanggat nating mga mapagpanggap na mga Muslim, ang mga munafiqun, mas matindi silang kalaban kung tutusin kaysa sa mga hindi Muslim. Kapag nabuo ang mga antas na ito, siya ay mapapabilang sa mga rabbaniyun o mga pantas. Ang pinagbatayan po sa mga antas na ito ay ang Suratul Asr, na memoryado kahit ng mga bata, kaya karamihan sa mga Muslim nakakamemorya ng sura na ito. Napakaiksing sura lamang, napakaiksing chapter lamang ng Quran, 3 ayat lamang. At saka sa pangatlong ayat, doon nabanggit ang 4 na mga antas na atin ang binasa sa libro na Zadul Ma'ad. Wal asr, innal insana lafi khusr. Sa ikatlong ayat, illal ladina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
sumpa man sa panahon, tunay na ang tao ay nasa kalugihan. Sinasabi ng mga mufassirun na kapag ka nagbanggit si Allah subhanahu wa ta'ala ng sumpa man, wal asar, sumpa man sa panahon, halimbawa, ito ay pagdidiin na napakahalagang mensahe na gusto niyang ipaabot sa atin. Tapos sinusunod na aya, tunay na ang tao ay nasa kalugihan, talunan, maliban sa mga sumampalataya. Yun ang una. Mga kapatid, bakit dito sa aya, sumampalataya, iman, illalladhina amanu? Bakit dito sa sinabi ng Sheikh, ang number one, maliban daw sa kaalaman? Dahil mga kapatid, hindi po pwedeng sasampalataya ang isang tao sa anumang bagay kapag wala siyang alam. Ibig sabihin, sa katuruan ng Islam, hindi ka pwedeng mag-angkin na ikaw ay Muslim kung wala kang kaalaman sa mga paniniwala ng relihiyong Islam. Ang pangalawa, at gumawa ng mga mabubuti na ang tinutukoy dyan, wa amilus salihat, pagsasaaktwal o pagsasabuhay ng kaalamang iyong nakamit. Watawasaw bil haqq, yan ang pangatlo ng literal na kahulugan, nagtago-bilinan o kaya nagpapayuhan ng katotohanan na ang tinutukoy, nangangaral, nagtuturo o kaya tinatawag na nagdadakwa o nag-aanyaya sa mga tao sa kaalaman na iyong nakamit. Pagkatapos na mag-aaral, isaaktwal at ipangaral. At ang last, watawasaw bis-sabr, at nagtagobilinan o kaya nagpapayuhan ng pagtitiis. Ang pang-apat na katangian o pang-apat na antas, kinakailangan ang pagtitiis. Sinasabi ng ating mga ulama na ang sura na ito po ang buhay o daan ng mga Muslim habang naririto sila sa mundong ito para makabalik tayong muli sa orihinal nating tahanan, kapiling ng ating tagapaglikha, ang paraiso. Ito ang buhay na tunay ng mga Muslim. Tuloy-tuloy na nag-aaral, nagpapalago ng kaalaman. At ang kaalamang kanya nakamit, isinasaaktwal sapagkat ang mga Muslim dapat modelo sa kabutihan sa lugar na kanyang kinabibilangan. At pangatlo, kanya itong ipinangangaral o kaya itinuturo o inaanyayahan ang mga tao sa relihiyong Islam sa pamamagitan ng kanyang kaalaman. Kasi hindi ka pwedeng mangaral nang wala kang kaalaman. Ibig sabihin, wala kang alam mula sa dalil sa Quran at Sunnah ayon sa pagkakaunawa ng mga as-salafus salih. Ang ibig sabihin ng as-salafus salih, yun ang mga sinaunang mga Muslim mula sa propeta at mga sahaba. Ang sunod na henerasyon, yung tinatawag na mga tabi'in, at ang pangatlong henerasyon, tabi'ut tabi'in. Sa kanila nagmula ang mga pambabatas ng din. Ang batayan naman mga kapatid sa jihadun nafs bilang ori ng jihad, وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Ang sinumang nagjihad ay nagjihad lamang para sa sarili niya. Tunay na si Allah ay talagang walang pangangailangan sa mga nilalang. Sunod na dalil, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Magjihad kayo alang-alang kay Allah ng totoong jihad. Sunod na dalil, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafs. Yan ang dalil. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Ang sinumang nangamba sa pagtayo sa harap ng Panginoon, ang tinutukoy na pagtayo sa harap ng Panginoon sa araw ng paghuhukom, at sumaway sa sarili laban sa pithaya, laban sa
sariling kagustuhan o pagnanasa. Sunod na dalil, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ang mga nagjihad alang-alang sa amin ay talagang magpapatnubay nga kami sa kanila sa mga landas namin. Tunay na si Allah ay talagang kasama sa mga tagagawa ng mabuti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hujjatil wada' ala ukhbirukum bil mu'min man aminahu an-nasu ala amwalihim wa anfusihim wal muslimu man salima an-nasu min lisanihi wa yadihi wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hajj na pamamaalam ng propeta, sasabihin ko ba sa inyo ang mu'min o mananampalataya, ang sinumang matiwasay sa kanya, ang mga tao sa mga yaman nila at mga sarili nila. At ang Muslim ay ang sinumang ligtas sa kanya ang mga tao mula sa kapinsalaan ng bibig niya at kamay niya. At ang mujahid ay ang sinumang nagjihad laban sa sarili niya upang tumalima kay Allah. Sinabi ni Ibnul Qayyim, walamma kana jihadu a'da'illahi fil kharij far'an ala jihadil abdi nafsihi fi dhatillahi kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillahi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Kana jihadun nafsi muqaddaman ala jihadil adu fil kharij wa aslan lahu fa innahu ma lam yujahid nafsahu awalan litaf'ala ma umirat bihi wa tatruka ma nuhiyat anhu wa yuharibuha fi dhatillahi lam yumkinhu jihadu aduwihi fil kharij. Fakayfa yumkinuhu jihadu aduwihi wal intisab minhu wa aduwuhu alladhi bayna jambayhi qahirun lahu mutasallitun alayhi lam yujahidhu wa lam yuharibhu fillah bal la yumkinuhu al-khuruj ila aduwihi hatta yujahida nafsahu ala al-khuruj. Ang jihad laban sa mga kalaban ni Allah sa labas ay sangay lamang ng jihad ng tao laban sa sarili niya, kagaya sa sinabi ng propeta, ang mujahid ay ang nagjihad laban sa sarili niya upang tumalima kay Allah, at ang muhajir ay ang naghijra o lumayo sa anumang ipinagbabawal ni Allah sa kanya. Ang jihadun nafs o jihad laban sa sarili ay nauna kaysa sa jihad laban sa kalabang nasa labas, sapagkat kung hindi siya nagjihad muna laban sa sarili niya upang isagawa ang anumang inutos at iwanan ang anumang ipinagbabawal sa kanya, hindi siya maaaring magjihad laban sa kalabang nasa labas. Paano siya makapagjihad laban sa kalaban niya at maging makatarungan sa kalaban, samantalang ang kalaban niya na nasa tabi lamang niya, nananlopig at nakapanaig sa kanya, ay hindi siya nagjihad at kinalaban ito, bagos hindi siya maaaring lumabas upang lumaban sa kalaban niya hanggang hindi siya nagjihad laban sa sarili niya upang lumabas. Dadako tayo mga kapatid sa ikalawang uri, jihad laban sa syaitan. Ang uring ito ay mayroon pong dalawang antas na sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah. Ang una dyan, jihad laban sa mga pag-aalinlangan
sa pananampalataya. At ang ikalawa, jihad laban sa mga nakasisirang kagustuhan at pagnanasa. Ganito ang ating mababasa. Wa ama jihadu syaitan fa'ala martabatain. Ihdahuma jihaduhu ala daf'i ma yulqi ila 'abdin min asy-syubuhat wasyukukil qadihati fil iman. Wa tsani jihaduhu ala daf'i ma yulqi ilayhi min al-iradatil fasida wasyahwat. Fal jihadul awwal yakunu ba'da al-yaqin wa tsani ba'da as-sabr. Ang jihad laban sa demonyo ay may dalawang antas. Una, jihad ng isang Muslim upang labanan ang ipinupukol sa kanya na mga pag-aalinlangan sa pananampalataya. Ikalawa, jihad ng isang Muslim upang labanan ang ipinupukol sa kanya na mga nakasisirang kagustuhan at pagnanasa. Ang unang jihad ay upang magkaroon ng katiyakan at ang ikalawa ay upang magkaroon ng pagtitiis. Ang katiyakan o yakin hindi makakamit, mga kapatid, patungkol sa ating pananampalataya kung wala kang kaalaman. Ibig sabihin, ang una dito ay ang pag-jihad sa pamamagitan ng pagsasaliksik ng kaalaman na nabanggit na natin kanina. Tuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga Muslim. At ang ikalawa dyan ay ang sabar, magtiis, labanan ang anumang nakasisirang kagustuhan. Kagaya sa sinabi ni Allah, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Gumawa kami mula sa kanila ng mga pinuno na nagpatnubay ayon sa kautusan namin noong, tingnan nyo, noong nagsabar, nagtiis sila. At sila noon sa mga tanda namin ay nakatitiyak. Ito ang dalil. Bakit nakatitiyak? Ang tinutukoy dyan ay ang kaalaman. Nagjihad para labanan ang mga ipinupukol na mga pag-aalinlangan sa pananampalataya. Yun ay mawala. Mawala ang mga alinlangan na ito kapag kamalalim ang iyong kaalaman. Kaya tandaan natin, mga kapatid, kung alanganin ang iyong kaalaman sa pananampalatayang Islam, nandoon palagi ang panganib na maaaring tatalikod ka sa pananampalataya. Kaya sa Islam, tinuturo sa atin na magpalalim sa kaalaman. Dadako po tayo, mga kapatid, sa ikatlong uri, jihad laban sa kaapihan, bida. Ang bida yung mga kathang aral, mga ininbentong mga aral na walang dalil mula sa Quran at Sunnah, at jihad sa mga kasamaan. Sinabi ni Ibnul Qayyim, wa ama jihadu arababi dhulm wal bid'a wal munkarat fatalatu maratib. Al-ula bil yad idha qadira fa idha ajiza intaqala ila lisan fa in ajiza jahada bi qalbi. Ang jihad laban sa mga Panginoon o mga naghahari, mga naghari-harian ng paglabag sa katarungan, bida at mga kasamaan ay mayroong tatlong antas. Una, sa pamamagitan ng kamay kung makakayanan. Subalit kung hindi, lilipat naman sa pamamagitan ng bibig. At kung hindi rin makakayanan, ay magjihad sa pamamagitan ng puso. Ang batayan sa mga antas nito ay ang sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Ang sinuman ang makakita sa inyo ng kasamaan ay baguhin niya ito sa pamamagitan ng kamay niya, ibig sabihin sawayin ang kasamaan. Kung hindi makakayanan ay sa pamamagitan ng kanyang bibig, ibig sabihin sa pangangaral na lang ang paraan ng pagsasaway. At kung hindi makakayanan ay sa pamamagitan ng puso niya.
At ito ang pinakamahinang pananampalataya. Mga kapatid, ang pagsasaway sa kasamaan ay may mga kondisyon. Ang una dyan, ang taong magsasaway ay may kaalaman sa paraan ng pagsasaway. Paano ito ipatupad? Sa paraan bang malumanay o marahas? At ito ay ayon sa kalagayan ng kasamaang sinasaway at taong gumagawa ng kasamaan. Ikalawa, ang magsasaway ay may lakas o kapangyarihan o pamagsaway. Kung walang kakayahan, ay hindi obligado sa kanya ang pagsasaway o pagbabago ng kasamaan. Ikatatlo, mayroong pag-asa na sa pagsaway ay matigil at mawala ang kasamaan. Kung hindi, ay hindi rin obligado ang pagsasaway. Ipinaliwanag ni Sheikh Saleh Al-Fawzan ang hadith na ito, sinabi niya sa pagkakasali na sa ating wika. Sa mixing hadith na ito ay may antas sa ang pag-uutos ng nakabubuti at pagbabawal ng nakakasama. At tungkulin ito ng bawat isa sa atin ayon sa kakayahan niya. Sa salita ng propeta, sino man ang makakita sa inyo ng kasamaan ay baguhin niya ito sa pamamagitan ng kamay niya. Ibig sabihin, ang sinumang may kakayahang tanggalin ang kasamaan sa pamamagitan ng kamay, ibig sabihin sa pamamagitan ng lakas, sapagkat pinagkalooban siya ni Allah ng kapangyarihan kagaya sa mga pinuno ng mga Muslim o imam nila. Ibig sabihin, yung nasa pamahalaan na sila ang may obligasyon sa gawain ito na may kakayahang tanggalin ang kasamaan. Sa salita naman ng propeta, kung hindi makakayanan ay sa pamamagitan ng bibig niya. Ito ay sa walang kakayahang tanggalin ang kasamaan sa pamamagitan ng kamay ay lilipat sa ikalawang antas ng pagsasaway. At ito ay ang pagpapaliwanag sa mga tao, pangangaral, pagtuturo ng halal at haram, ang pagtalima at paglabag sa paraang mayroong hikmah o karunungan at mabuting pagpapayo. Kung hindi kayang magsalita, ang pinakamababang uri ng pagsaway ay sa pamamagitan na lamang ng puso, at ito ay nangangahulugan ng pagkamuhi sa mga kasalanan at mga gumagawa nito, yung mga nagkakasala. Kabilang dito ang jihad sa mga Khawarij at iba pang mga naghimagsik, nagrebelde laban sa pamahalang Islam na ipinahiwatig ng mga batayan hinggil sa jihad laban sa mga kupar sa pamamagitan ng bibig, sarili, yaman at puso. Gayon din ang jihad laban sa mga gumagawa ng mga bid'a at mga taong alipin ng sarili nilang kagustuhan. Natalakay na natin ang isang mujahid ayon sa daan ni Allah ay ang nagjihad upang mangibabaw ang salita ni Allah at ang relihiyon o din sa kabuuan nito ay para lamang kay Allah. Kaya ang sinumang nagjihad upang papangibabawin ang bid'a ay hindi nagjihad ayon sa landas ni Allah. Gayon din ang nagjihad ng hindi ayon sa paraang inutos ng sugo ni Allah. Sabihin, alinsunod sa sugo ni Allah at alinsunod sa Quran ay hindi nagjihad ayon sa landas ni Allah. Kahit papangalanan nila ito na jihad. Ayon sa hadith na inulat ni Ibn Mas'ud, "Ma min nabiyyin ba'athahu Allah fi ummatin qabli illa kana lahu min ummatihi hawariyun wa ashab ya'khuduna bi sunnatihi wa yaqtaduna bi amri. Thumma innaha takhtalifu min ba'dihim khulufun yaquluna ma la yaf'alun wa yaf'aluna ma la yu'marun. Faman jahadahum biyadihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum bilisanihi fahuwa mu'min, wa man jahadahum biqalbihi fahuwa mu'min, wa laysa min wara'a dhalika minal iman habbatu khardal." Bawat propeta na sinugo ni Allah sa bayan niya bago pa ako ay mayroong mga alagad at kasamahan na tumatahak sa daan nila at sumusunod sa utos niya. Pagpanaw ng mga propeta na ito ay magkakasalungatan ang huling tagasunod. Magsasalita sila sa hindi naman nila ginagawa at gagawin nila ang hindi naman iniuutos sa kanila.
ang sinumang magjihad sa kanila sa pamamagitan ng kamay ay mananampalataya. Ang sinumang magjihad sa kanila sa pamamagitan ng bibig niya ay mu'min o mananampalataya. At ang sinuman na magjihad sa kanila sa pamamagitan ng puso niya ay mananampalataya. Wala ng iman o pananampalataya pagkatapos nito na kasing laki ng botel ng mustasa. Sinabi naman ni Imam An-Nawawi fi hadal hadith min al-hathi ala jihad al-mubtilin bil yad wal lisan. Sa hadat na ito ay may paghimok sa pagjihad laban sa mga gumagawa ng kasiraan sa pamamagitan ng kamay at bibig. Mula naman sa hadat na inulat ni Ali bin Abi Talib na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju qaumun fi akhir az-zaman ahdathul asnan sufahaul ahlam yaquluna min khairi qawlil bariyah la yujawizu imanuhum hanajirahum wa yamruquna min ad-dini kama yamruqu sahmu min ar-ramiyah fa aynama laqitumuhum faqtuluhum fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yawmal qiyamah. Ang hadith na ito, propesiya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lalabas sa huling panahon ang pangkat, grupo na kung saan karamihan ay mga kabataan pero lihis sa ang kanilang pananampalataya, lihis sa ang kanilang aqida. Ganito ang pagkakasali ng hadith. May lalabas na mga tao sa huling panahon, mga bata ang edad at mga hangal sa pangarap. Nagsasalita sila na mula sa pinakamainam na salita. Ang tinutukoy ay bukang bibig ay ang Quran. Sa pagpapatuloy ng hadith, hindi lalampas sa mga lalamunan nila ang pananampalataya nila. Lumalabas sila sa relihiyon ng mabilis kagaya sa paglabas ng pana sa busog. Saan man ninyo sila matagpuan ay patayin ninyo sila sapagkat sa pagpatay sa kanila ay may malaking kantimpala sa araw ng pagbangon. Bakit inutos ng propeta o hatol na kamatayan sa mga taong ito? Kasi sila ang salot ng lipunan. Naglagay pa nga si Imam Al-Bukhari ng isang chapter sa kanyang libro ng pamagat ang hatol na kamatayan sa mga Khawarij at ateista pagkatapos na maiparating sa kanila ang katotohanan. Pagkatapos na sila ay pangaralan at ayaw nilang bumalik sa tuwid na akida, ang hatol sa kanila ay kamatayan. Dahil sila ay salot, kagaya sa sinabi ko, salot ng lipunan. Sinabi ni Al-Hafidh Ibn Hajar, fil hadith al-mutaqaddam al-amru biqital al-khawarij, anna qital al-khawarij awla من قتال المشركين والحكمة فيه أن في قتالهم حفظ رأس مال الإسلام وفي قتال أهل الشرك طلب الربح وحفظ رأس المال أولى. Sa naturang hadith, sabi niya, ay may pag-uutos ng pakikipaglaban sa mga Khawarij na ang pakikipaglaban sa mga Khawarij ay mas nangunguna kaysa sa pakikipaglaban sa mga musyrikin. Ang hikma o karunungan sa pakikipaglaban sa kanila ay pangangalaga sa puhunan ng Islam. Samantalang sa pakikipaglaban sa mga musyrikin ay paghahangad lamang ng tubo. Ang pangangalaga sa puhunan ay mas nangunguna. Sinabi pa ng propeta, man atakum wa amrukum jami'un ala rajulin wahid yuridu ay yashqa asakum aw yufarriqa jama'atakum faqtuluh. Ang sinuman dumating sa inyo habang tayo ay nagkakaisa sa isang lalaki na ang tinutukoy nagkaisa sa pamumuno ng isang pinuno, iisang jama'a. Pansin po ninyo mga kapatid, ang pagkakaroon po ng higit isang jama'a labag sa katuruan ng Islam. Ano ang hatol? Sabi ng propeta,
kapag mayroong lumabas na isa namang jama'a, pinamumunuan ng isang pinuno na nagnanais, sabi ng propeta, nagnais na kayo ay paghiwalayin, magkaroon ng faksyon, o pagwawatak-watakin ang samahan ninyo, ang pagkakaisa ninyo sa isang pinuno, patayin ninyo siya. Inshallah, mayroong detalye tayong tatalakayin at kayo na ang tumingin sa kalagayan ng mga nagjihad kuno sa Mindanao. Alam natin, napakaraming mga faksyon. Alam naman natin kung ano ang unang jama'an na lumabas. Kung ikinakatwira nila ng unang jama'an na lumabas sa atin sa Pilipinas, mayroong mali. Obligasyon ng lahat ng mga ulama na ituwid ang pinuno. Dahil ang pinuno na yan, kapag nagkakaisa naman ang mga ulama na mali ang kanyang ipinapatupad, imposible mga kapatid na mag-i-insiste ang pinuno na sundin ang kanyang kagustuhan dahil ang kanyang hangarin ay kabutihan sa mga Muslim. Kaya yung lumabas na mga grupo at sa ngayon, ang dami-dami nang nagsisilabasan. Tandaan natin mga kapatid, ang literal kahulugan ng Khawarij, mga taong nagrebilde sa pinunong Muslim, lumabas sa kapangyarihan ng isang pinuno. Ang layunin ay para papagwawatak-watakin ang mga Muslim. Muli, gusto kong sabihin sa inyo, nabanggit ko na, yung sinabi ng Shaykhul Islam, rahimahullah, Ibn Taymiyyah, na ang pakikipagtunggali daw laban sa nagtataglay ng maling aqida o bid'a ay isang uri ng jihad. Bagkus mas mahalaga ito na jihad kaysa sa jihad laban sa nananalakay na kalaban. Matinding bid'a ang ininbento ng mga Khawarij na ito. Lumabas sa isang jama'a, nagrebelde laban sa isang pinuno ng mga Muslim na dapat sana ay nagkakaisang mga Muslim. Tuloy pa natin ang binanggit ng Shaykhul Islam. Sabi niya, ang nananalakay na kalaban kung manakop man, ay mananatili ang pananampalataya sa puso ng mga Muslim. Maliban lamang sa mga sumunod sa kanila. Siyempre, may mga Muslim na susunod sa ideolohiya ng mga kalabang nanakop sa kanila. Pero ilan lamang yun. Pero ang aqida ng mga Muslim, kung tutusin, ay mananatili sa kanilang puso. Subalit, sabi niya, ang gumagawa ng bid'a o yung mga taong nagtataglay ng maling aqida at nagpapalaganap ng maling aqida o bid'a sa mga Muslim, ang kasiraan nito ay nananatili sa mga puso ng mga Muslim. Mga kapatid, dadako tayo sa ikaapat, ang jihad laban sa mga kuffar. Ang pakikipaglaban sa mga kuffar, ito po ang kahulugan na nabanggit na natin ng jihad ayon sa terminolohiya ng mga dalubhasa sa batas ng Islam. Natalakay na natin noong nakaraan ang apat na mga madhab na ito ang kanilang ibinigay na pagkahulugan na ang jihad ay paghawak ng armas. Ang jihad laban sa mga kuffar, ito daw ay sa pamagitan ng yaman, bibig, puso at sarili. Ang mga batayan, انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Kumayo kayo ng magagaan at mabibigat at makibaka kayo sa pamagitan ng mga yaman ninyo at mga sarili ninyo ayon sa landas ni Allah. Iyon ay mabuti para sa inyo kung kayo ay nakaalam. Ang sunod na dalil, ya ayyuhalladhina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ang sunod na dalil, yung batayan naman ito ng jihad laban sa mga kuffar sa pamagitan ng puso. Yung aya sa Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallah. Nang ibig sabihin, hindi ka makakatagpo ng mga taong sumasampalataya kay Allah at sa huling araw na nagmamahal. Yuwaduna man hadallah, na nagmamahal sa sinumang sumasalansang kay Allah at sa sugo niya. Al-Mujadila number 22.
At ang panghuli mga kapatid, jihad laban sa mga mapagpanggap, yung mga munafik. Ito ay sa pamagitan ng puso, bibig, yaman at sarili. Mas higit nga lamang na natatangi ang jihad laban sa mga munafik sa pamamagitan ng bibig o pangangaral, samantalang ang jihad laban sa mga kupar ay higit namang natatangi sa pamamagitan ng sarili. Sinabi ni Ibnul Qayyim, rahimahullah, wa ma jihadul kuffar wal munafiqin fa arba'u maratib bil qalbi wal lisani wal mali wal nafs, wa jihadul kuffar akhas bil yad wa jihadul munafiqin akhassu bil lisan. Ang jihad laban sa mga kufar at munafiqin ay may 4 na antas sa pamamagitan ng puso, bibig, yaman at sarili. Ang jihad laban sa mga kufar ay higit na natatangi sa pamamagitan ng kamay, at ang jihad naman laban sa mga munafiq ay higit na natatangi sa pamamagitan ng bibig, ibig sabihin pangangaral. Ang batayan sa oring ito ay siya rin pong mga dalil sa jihad laban sa mga kuffar, sapagkat ang mga munafik ay mga kuffar, subalit higit na natatangi ang jihad laban sa kanila sa pamamagitan ng pangangaral o bibig, sapagkat sila ay nasa ilalim ng panunupil at kapangyarihan ng Islam, kaya sila naging munafik. Sinabi ni Ibnul Qayyim, وَكَذَلَكَ جِهَادُ الْمُنَافِقِينَ إِنَّمَا هُوَ بِتَبْلِيغِ الْحُجَّةِ وَإِلَّا فَهُوَ تَحْتَ قَهْرِ الْإِسْلَامِ. قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. فجهاد المنافقين أصعب من جهاد الكفار، وهو جهاد خواص الأمة وورثة الرسل والقائمون به أفراد في العالم والمشاركون فيه والمعاونون عليه، وإن كانوا هم الأقلين عددا فهم الأعظمون عند الله قدرا. Gayon din ang jihad laban sa mga mapagpanggap na mga Muslim ay sa pamagitan lamang ng pagpaparating ng katotohanan, sapagkat sila ay nasa ilalim ng panunupil ng Islam. Sinabi ni Allah, o propeta, makibaka ka laban sa mga kuffar at mga munafiqun, at maghigpit ka sa kanila. Ang kanlungan nila ay ang impyerno, kaaba-aba ang hantungan. Ang jihad laban sa mga mapagpanggap na Muslim ay mas mahirap kaysa sa jihad laban sa mga kuffar, at ito ay jihad na ginagampanan ng mga natatangi sa ummah at tagapagmana ng mga sugo. Ito yung mga ulama at ilang nakikibahagi at nakipagtulungan na ang bilang ay kakaunti kasi kukunti ang mga ulama, subalit sila ang mga dakila kay Allah sa karangalan, bagaman sila ay kukunti. Inshallah mga kapatid, ang ikalawang sangay, mga uri ng jihad sa natatangi nitong kahulugan, ito yung ating tatalakayin sa susunod nating talakayan na nabanggit na natin. Mayroon itong 2 uri. Una, jihadul difa, at saka pangalawa, jihadul talab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا سوى العلم طريق للعلا كل من سار عليه وصلوا سنة الله وهدي الأنبياء وبه عز الرعيل الأول.